Kabilang sa mga napuruhan ng pagyanig sa Bohol at Cebu, ang ilang makasaysayang simbahan at ilang tourist spot. Makibalita tayo kay Jennifer Solis. Nagsisilbing salamin ng mayamang kasaysayan ng bansa ang mga simbahang ito sa Visayas, tulad ng Church of Our Lady of the Immaculate Conception sa Baclayon, Bohol, San Pedro Church sa Loboc, at Nuestra Señora de la Luz Church sa Loon. Dahil ilang siglo ng matayog na nakatayo, itinuturing ang mga simbahang ito bilang National Cultural Treasures. Pero sa isang iglap, nawasak at unti-unti pa ring natitibag ang mga ito kasunod ng magnitude 7.2 na lindol. Ang mga nagagandahang simbahang naging pasyalan ng mga deboto at turista. Ngayon, bistulang mga binomba. Ganito rin ang nangyari sa Church of Our Lady of the Assumption sa bayan ng Dawi sa isla ng Panglao. Maging ang tahanan ng pamosong imahe ng Santo Niño sa Cebu City na Basilica Minore del Santo Niño nawasak din. Bumagsak ang pader ng bell tower nito kasama ang mismong kampana. Ayon sa mga eksperto, kung sumailalim lang sana sa tinatawag na retrofitting ang mga simbahan, naiwasan sana ang ganito kalalang pinsala dahil sa lindol. Kaya sa mga lumang structures like yung mga old churches, no? Sa more progressive countries like in Europe, nag-retrofit sila. Let's say yung Roman Colosseum sa Roma, hindi pa bumabagsak. Nilagyan nila mga reinforcing like steel bars inside the walls or inside the columns. Ma-maintain pa rin yung original architecture. Ayon naman sa National Commission for Culture and the Arts, matagal na silang nagsasagawa ng restoration ng mga lumang simbahan sa Pilipinas. Pero malaking balaki daw sa kanilang operasyon ang limitadong pondo. Kasi marami rin po kaming pinangangalagaan, hindi lang yung mga historical sites, yung mga national cultural treasures. Ayon sa NCCA, mahihirapan na silang ibalik sa dating itsura ang mga nasirang lumang simbahan. Bukod sa mga nasirang Heritage Church, malaki rin ang pinsala ng lindol sa pamosong Chocolate Hills sa Carmen, Bohol, kung saan naitala ang sentro ng lindol. Sa kabila nito, tiniyak ni DILG Secretary Marojas na normal pa rin ang magiging takbo ng turismo sa Bohol. Inutos na ng Pangulo na ang Malacanang ay tutulong sa Tourism Board, Tourism Council ng Bohol para paratingin sa mga turista na normal, no? Normal ang pagtuturismo dito sa Bohol at hindi po bukas ang airport, may pagkain at kung ano man ang inaasahan nila. Jennifer Solis, Nagbabalita, Pilipinas.